Nandiyan na? Okay. 1 Timothy chapter 6 verses 6 up to 12. Now, godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men into destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Nanalangin tayo sandali. Lord, dalangin namin na samahan niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Loobin mo, Diyos, na hindi po magiging resistant, hindi po magiging word-proof ang aming mga puso, kundi maging matabang puso ito, Panginoon, na kung saan ang binhi ng iyong salitang maihasik ay magbubunga po ng 100-folds. Wala kang ibang inaasahang respond namin sa iyong salita, Lord, kundi ang kami ay sumunod sa iyong kalooban. Because all our duty, Panginoon, is to obey your command, to seek first your kingdom, and live on your righteousness. And this we ask you, in Jesus' name. Amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Parang happy mo po. Medyo ngayon, tatanggapin kong excuse ngayon dahil sa snow, pero naalala nyo ang ini-aim natin by our 8th anniversary na maging ilan tayo? 100 regular attendees. So, dapat every month mayroon tayong bagong 6 regular attendees. Amen. So, siguro sa January, ang nagiging regular nating attendees ay si Sister Gina, Sister Glenn, nagdagdagan tayo ng 2. Medyo may shortfall tayo ng 4 sa month ng January. Kailangan i-make up natin yon kasi kung hindi tayo madagdagan ng 6 regular attendees every month, there's no way na maabot natin yung 100 regular attendees by January. Amen. Kaya sabi ko, at least every month, ina-assess natin, chine-check natin, in-evaluate natin kung na-obtain, na-achieve natin yung aim natin. Amen. Okay, sa ating pong pagninilay, sino nakapansin ng topic natin? Palaki-laki ng title eh, hindi niyo po napansin? Okay. Nagkaroon po ako ng katanungan kasi, bakit sa kabila po ng sa kabila ng command ng Lord, natatawa nga ako habang nagbabasa ako ng Biblia. Alam niyo po ba na, despite the fuse into one command of the Lord to seek first His kingdom and His righteousness, why is it that lots of Christians do not pursue the kingdom? Thinking nga? Any idea? About themselves? Okay, that's good. Nagpapakitang gilas ka na yan, ha? You're trying to impress me, eh? Any idea pa? Alam niyo po ba na sa Old Testament, ang daming batas ang inuutos ng Lord? Sangkaterbang batas. Nasasabihin ko nga sa inyo na yung napakaraming batas na yon, ginawang 10 commandments, pero sa New Testament, ginawa niyang isa. Bigyan ko kayo ng example, ha? Nakakatawa itong mga batas na naisulat sa Biblia. Natatawa ako dito na, akalain mo ba, bakit mo naman ito isusulat pa sa
Biblia, bigyan ko kayo ng example na no. Sa Deuteronomy chapter 25 verse 11, ganito po ang ating makikita. Tingnan nyo ha, pati mga batas na nauukol sa pag-aaway ng lalaki, isinulat pa dito. Matatawa kayo dito. Sabi ng Deuteronomy 25:11, if two men fight together and the wife of one draws near to rescue her husband from the hand of the one attacking him and puts out her hand and seizes him by the genitals, then you shall cut off her hand, your eyes shall not pity her. Napakasagpa noon pag Tagalogin natin. Pero ang point ko doon, napakaraming batas na sinusulat sa Biblia, pero pagdating sa New Testament, ginawa na niyang iisang batas, hindi pa magawa. Lalo na kaya kung balikan natin ang Old Testament, ang dami-daming batas. O ito pa, same chapter. Okay, Deuteronomy chapter 25 verse 4, huwag kayong mag-alala, hindi na ito sa genitals. You shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Ano ba Tagalog ng ox? Baka? Ha? Tamaran? Basta ox na lang. Ang alam lang natin lagi, oxtail. Basta yun na yun. Biruin niyo po na maging si Lord concern siya sa hayop na pag ginagamit mo daw sa pag-araro ang hayop, huwag mong busalan ang bibig. Pakainin mo pag ginagamit mo sa pag-araro. So, napapansin nyo na napakaraming batas. O, ito pa, same chapter pa rin, kasunod na verse noong Exodus chapter 25 or Deuteronomy 25. Pati pala, pagtatanim sa lupa o sa lupain ay mayroong utos ang Lord, okay? Maliban pa doon, if brothers dwell together and one of them dies and has no son, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go into her, take her as his wife, and perform the duty of a husband. Oh, sabi ata, namatay yung kapatid ko, yung sister-in-law ko, nakakasalan ko. Hallelujah! Para baka wala ng ibang babae sa mundo. Mostly practice. Pero galing sa Biblia yan. Command ng Lord yan. Nasusundan nyo. So, ang point ko lang doon, sabi pa nga niya, sa loob lang ng 6 na taon, taniman mo ang lupain. Ang 7 taon, pabayaan mong nakatiwangwang. Para makapahilan daw yung lupa. Para bang ang lupa napapagod? Nakukuha niyo ang punto ko. So, in other words, napakaraming command na nakaka-confuse na sa dami, ilisan niya na ang command. Kung hatiin natin, love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Pero kung iisahin natin, seek the kingdom of God first and live on His righteousness. Nagawa ba natin? No. Bakit hindi? Okay? Because people are just thinking of themselves. Ano pa? Busy, nagpapayaman. Very good. Sorry na lang. Ano pa? Temptation. Temptation saan? In what way? Sa kamunduhan. Sa kamunduhan? Okay. Very good. Ano pa? Kasi, ano ba ako nalulungkot ako, bakit Lord, sa kabila ng paulit-ulit ng pag-preach ng iyong kingdom, paulit-ulit namin pakikinig, kasama ako, pakikinig ng iyong salita, we still fail to obey God's command to seek first the kingdom of God and live on His righteousness. Samantalang pangako ng Diyos, all these things shall be added unto us, but we wanted it our own way so that all the things that we need will be obtained. Okay? Obedience to God's command always carries with it a reward. Are you following me? Okay. Illustration or proof. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord, your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth.
Pangako ng Diyos yan kapag sumunod tayo. In other words, kapag wala tayo sa itaas, nasa ibaba tayo, nangangahulugan, sumunod, hindi. No, maliwanag. Okay, verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Verse 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Mapanundan ka man daw, o mapa-countryside ka man, mapa-Pilipinas ka man, kapag nag-obey ka sa Lord, blessed are you. Hindi ganyan ang nangyayari sa atin. Ang pananaw natin, kapag nakarating tayo ng London o nanatili tayo sa London, pinagpapala tayo. No way na makapag-appreciate tayo na mapauwi tayo ng Pilipinas ngayon. Pinagpapala pa rin tayo. Nasusundan niyo? Pero pangako ng Diyos, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. So kahit saan ka, sa Pilipinas ka man o sa London ka, pag sumunod ka sa commandments ng Lord, pagpapalain ka. Yes. Yun ba ang pananaw natin? Hindi. Pag nakatabaho ka sa London, pinagpapala ka. Nakukuha na ang punto ko. So ang point ko doon, every command of the Lord carry with them a promise, a reward. Ito pa, verse 12 ng Exodus, Exodus nga ba? Yes, Exodus. No, not Exodus. Deuteronomy verse 12, you shall lend and not borrow. Hallelujah. Hindi ka raw mangungutang, magpapautang ka pa. Nangangahulugan, kapag tayo yung nangungutang, isang sign yan, although hindi sa lahat ng pagkakataon, sign yan ng ating paglabag sa kalooban ng Lord. Kasi sabi niya if you obey all these commands, sabi niya, you shall lend and not borrow. Anong gusto niya? Magpahiram o mangutang? Pahiram. Pero sa totoo lang, gusto ba natin magpahiram, wala na rin tayo may pahiram, kasi nga, tayo mismo may utang din. Bakit? Sino ba dito wala? Believe na ako. Verse 13 pa, you shall be the head and not the tail. Maging ulo ka daw, hindi ka buntot. Hallelujah. Okay. To seek first the kingdom of God and His righteousness is the only guarantee that our basic needs will be provided. How come we still prefer to work hard for our needs? Bakit nga ba? Yes, very good. Lack of faith. Pupunta tayo dyan mamaya. Pang-anim? Worry. Attachment to the world. Attachment to the world? You're making me impressed. Bumabawi lang kahapon. Atin na lang yun. Okay? So, ang aim natin sa topic na ito, for us to know the reasons why we're not seeking the kingdom of God and His righteousness first, then, not just to know, but to flee from those reasons and pursue the kingdom. Amen. Nasusundan. Praise the Lord. Medyo mahina ang pika. Okay. So, unang reason, ibibigay ko sa inyo dahil hindi ninyo ito nabanggit. Una sa verse 6, sabi doon, godliness with contentment is great gain. Medyo, kung tatagalogin natin, mas malinaw pa, kung ikaw daw ay maka-Diyos at marunong makontento, ang laki ng tubo mo. Tama ba ako? Is great gain daw eh. So may profit ka, kung sa Bisaya pa, may ginansya ka, hindi ka nalugi kasi may gain ka na eh. Sorry na lang, kung pag-usapan natin yung weight control or pag gusto ng maraming tao, mag-weight loss, pero paano mag-weight loss? Kumakain naman ng kumakain, kulang sa exercise. So kung marami ang caloric intake, yung caloric expenditure ay mahina, talagang mag-weight gain ka. Pero sabi doon, godliness with contentment is of great gain. So, malaki ang ginansya mo, hindi ka nalulugi. Pero ganyan
nagmamakadiyos? Turing ba nila? Ginansya sila? Ginansya ba sa Tagalog o? Ganansya. Nasusundan niyo po ba ako? Maliwanag ba yung punto ko? Na may mga tao, sabi nga nila, kapag hindi sila nag-church, pa-church ka pa, tuloy, nawalan ka ng bang, hindi ka nakapagtrabaho, tuloy, nalugi ka. Ganyan ang tingin nila, pero sa mga taong nakakilala sa Diyos, may malalim na pananampalataya sa Diyos, godliness and a godliness with contentment is of great gain. Hindi ka nalulugi. Ano pakikinggan mo? Yung sinasabi ng kapitbahay mong hindi nakakilala sa Diyos o yung sinasabi ng Biblia? Pero sa totoo lang, ganyan ba nangyayari lagi? Ha? Kung baga, hindi ka nakapagtrabaho, na-miss mo yung opportunity na may gimmick or ma-miss mo yung opportunity na kumita ng extra, nasabi mo bang may great gain ka? Yes, dapat na. Okay. Tingnan natin. Ang godliness kasi should be regarded as our greatest valuable acquisition. Maliwanag ba yung acquisition? Yun bang na-acquire mo na kayamanan, yan daw ang pinaka-greatest, ang pagiging makadiyos. Tama ba? Kaso lang, hindi lahat ng tao ang kanilang sinisikap na ma-acquire ay ang pagiging godly, kundi ang sinisikap na nilang ma-acquire is yung pagiging mayaman. Yung yaman ng mundo. Walang personalan, sana naman yung katahimikan nyo ay, oo nga pala, ako yun. Okay, ang contentment refers to a state of mind, a calm and satisfied feeling. Na-satisfied ka nga, then, a freedom from murmuring and complaining. Ang taong marunong makontento, hindi nagre-reklamo. Kasi ang mga reklamador, ugali ng mga taong walang faith sa Lord yan. Kung tutuusin, out of approximately 3 million Israelites who went out from Egypt, 2 lang ang nakapasok sa promised land. Kasi the rest, panay reklamo. Nung nasa Egypt sila, ano ba to? Ang hirap-hirap ng trabaho. Nung nasa wilderness na sila, ano ba ito? Ang init-init, walang tubig, walang pagkain. Sana bumalik na tayo sa Egypt. Hindi na maintindihan. Nasa Egypt, gustong pumunta sa wilderness. Nasa wilderness, gustong bumalik sa Egypt. Nasa Pilipinas, ang init-init naman. Nung dumating sa London, ang lamig-lamig na lang naman. Hindi ka na maintindihan kung ano talagang gusto mo. Ang taong may contentment ay free from murmuring and complaining. Pero hindi lahat ng Kristiyano ay ganyan. Kaya nga sabi niya, godliness with contentment is of great gain. So, first reason na ang tao ay hindi nag-pursue sa kingdom of God first, godliness without contentment. May pagkagadling nga kasi nag-a-attend ng church, nagsusumikap makapamuhay, pero makapamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, kaso lang, kulang sa kakontentuhan. Katahimikan niyo bang na yan? Nangangahulugan? Ouch! Does it make sense ba? Okay, isa pa? Ito na naman. Para maalis na. Ganun talaga. Ewan ko ano nangyari sa 7 dito. Saan yung example? Nasa pulpito. Natakpan ng Bible. Sorry. Okay. James chapter 1 verse 2. Alam niyo po ba na hindi kayamanan or hindi pagyaman ang tugon para magkaroon ka ng kakuntituhan? Tama ba? Kasi, alam niyo pa yung mga mayayaman? Ang kanilang attitude, parang mahirap. Ang dami pa nilang pinoproblema. Ang kanilang pinoproblema, paano kumita ng pera. Meron nga akong kilala sa Pilipinas, ang yaman-yaman, pero wala na siyang iniintindihan, business pa rin ang business. Hallelujah. Okay, pakita ko sa inyo. James chapter, baka maghanap kayo ng James sa Tagalog. Hindi mo makikita si James sa Tagalog, Santiago. James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials.
Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, hindi ang pagiging mayaman ang solusyon para magkaroon ka ng kakuntintuhan. Once na ikaw ay mayroong patience, out of your patience, magiging perfect and complete. Dahil perfect and complete, lacking nothing ka na. Alam ba? So, ito na yung pagkakataon na pwede ka nang kumanta. Pag si Jesus ay nasa puso mo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano, tinanggap na nila si Jesus, pero ang daming hinahanap. Bakit? Kasi walang kakontentuhan. Ouch na naman. Amen. Okay, reason to be content. Sige nga. Ano yung dahilan na dapat makontento tayo? Kung anong meron, okay na. Ano yun? Siguro kailan? Kailan ka makontento? Next question. Kung kailan ka makontento, yun yung sinasabi mo. Ang tanong ko ngayon, ano yung rason na dapat tayo makontento? Dito sa ating binasa. Magkaroon ng faith. Hindi rason yan. Patience. Ako na nga. We brought nothing into this world. It is certain that we cannot carry anything out. Verse 7. Pinakita ko na nga yung verse 7 eh. Hindi nyo pa napapansin. Oo. Lacking na. Hindi na sa verse 7 pa tayo. So, ang reason daw, bakit tayo dapat makontento? Wala tayong damit, wala tayong diaper, wala tayong knickers, wala tayong nappy, wala tayong brief, whatever you call it, hubot-hubad tayo dumating sa mundong ito, aalis tayo sa mundong ito na wala din kadala-dala. Amen. Daming tao, lalo mga incheck, meron silang mga pamahiin na yung kayamanan nila, yung singsing na may diamond, ipababaon sa kabaong. Hallelujah! Ayun, sinungkap yung kabaong. May mga naguhukay, may mga nanakaw doon sa libingan. Bakit? Kasi may mga kayamanang ipinapabaon. Hindi naman mabaon ng kaluluwa yun eh. Maiiwan doon yung sa puntot o sa kabaong. So sabi niya, wala tayong kadala-dala nung dumating sa mundong ito. We brought nothing when we came into this world. It is certain that we carry nothing out when we go out from this world. Para bagang may mga taong nagpapayaman, parang madala nila yung kayamanan eh. Maliwanag ba? Okay, so nag-Bisaya na naman. When to be content. Hindi na naman na-practice ang English ko, lumalabas yung pagka-Bisaya. Ito na yun, Ben. Kailan daw dapat makontento? Nandyan na ang clue eh. Kapag may pagkain na at damit. Yes! Yan ang sabi ng verse 8. So sabi ng verse 8, kapag may pagkain ka na at may damit ka, makontento ka na. Amen. May bagong puso kong balik. Ha? Kaso lang, hindi lahat ng tao may kinakain, may sinusuot, marunong makontento. Paano ka mag-seek first the kingdom of God? May sinusuot ka na, may kinakain ka na, hindi ka pa marunong makontento. Mamaya pupunta tayo dyan. So, with this, we shall be content. Nung sinasabi niya, may sinusuot kasama na sapatos. Kesa naman naka-Amerikana ka, nakapaa ka, may snow pa naman. Bakit nakapaa? Kasi sabi ng pastor, makontento pag may sinusuot. Hallelujah, magpati ako, dadamay mo pa. Nakukuha niya. Kasama sa damit yun. Hindi naman damit. Dito lang. Sinusuot din ang sapatos Hindi naman binibitbit. Okay.
Pangalawa, material pursuits. Maliwanag na yung pursuit? Ito yung dinidesire mo, ito na yung hinahabol, hinahangad mo sa buhay. Okay, so sabi na, ang context mo ng Matthew chapter 6 verse 33 sa all these things, tingnan natin, Matthew 6:31, therefore, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? So ano ang tinutukoy ng all these things sa Matthew 6:33? Kuha ko na yung ganyan ni Brother Romel. Ano na yun? Yan na. Kaya ako nagtatanong, gusto kong ma-catch up nyo ba? Gusto kong makapag-explore kayo by yourself. So ang ibig sabihin ng all these things doon ay, what shall we eat? Yung mga iinumin natin at susuotin. Hindi kasama yung iPhone 4 doon. Bakit? Hindi ka naman mamamatay kung wala kang iPhone 4. Hindi ka mamamatay kung wala kang laptop. Amen? Ang all these things na tinutukoy ay yung kakainin, yung iinumin, at yung susuotin. Sabi ng verse 32, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Hindi lahat ng tao nangangailangan ng laptop. Unahin pa ba nila yung laptop kung mamamatay naman sa gutom? So, ang priority ng Lord, yung needs natin. Kaya sabi sa verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So, ang all these things na ito yung what shall we eat, o iinumin at susuotin. Maliwanag. Pero sa totoo lang, yung mga hindi nakakapag-attend ng church, yung kakainin ba nila yung habon nila? Yung iinumin ba? Yung susuotin ba? Hindi. Pangatlo, okay, if we're just honest enough to admit a pursuit is more than food, drink, and clothing. Bakit? Kasi gusto naman ng iba, designer clothes, latest gadgets, mga nasa fashion baga, nasa uso, kasi maganda naman ang damit mo, kaso lang wala na sa uso. Hallelujah! Paano ka naman makapag-una sa paghahari ng Diyos kung more than your needs ang hangad mo? Hindi ko sinasabing masama yan, but sabi ng Lord, seek ye first the kingdom. As long na ang relationship mo, ang righteousness mo sa harapan ng Lord, hindi apektado, walang masama dyan. Kasi kung masama, baka ako sabihan niya, Pastor, ibenta mo na yung sasakyan mo, ibenta mo na yung TV mo, ibenta yung laptop mo, ibenta mo ng camera mo. Ako unang mamumulubin yan. Walang masama as long na yung relationship natin sa Lord hindi apektado. Ang naging masama doon kung hindi na nakakapag-church, apektado yung relationship sa Lord, alam na kahit masama sa harapan ng Lord, ginagawa pa rin, masama na yon. Nasusunod. Okay. Ito na yung sinasabi ni Ben. Pangatlo, isang reason pa bakit hindi na ma-pursue ng tao ang pagkahari ng Diyos kasi may desire to be rich. Sino dito hindi nagkaroon ng desire to be rich? Ay, dito. Hindi. Sino dito hindi nangarap yumaman? Hindi ka nangarap yumaman? Umuwi ka na sa Pilipinas, please. Okay lang. Okay. Gusto kong linawin ito, kung hindi ka nangarap yumaman, disin sana okay ka na sa maliit na sweldo. Bakit sinabi niya, kapag mayroon kang desire to be rich, hindi ka makauna sa paghahari ng Diyos. Ang context niyan, sabi ko nga, kapag yung relationship mo sa Lord, apektado na. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, i-explain ko yan. Okay, those who desire to be rich will fall into what? Ano sinasabi mo? Temptation. Temptation saan? Okay, 1 John chapter 2 verse 15 and 17. Tingnan natin kung ano ang three categories of temptation. 1 John chapter 2 verse 15 and 17. Makikita natin ang three major categories of
temptation. Okay. 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ano yung three major categories of lust or temptation? Lust of the flesh, okay, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya nga, sabi, nung tinignan ni Eva, ang pagkain ipinagbawal, ang prutas na ipinagbawal, sabi niya, katakang-takang kainin, maganda sa paningin, at sa tingin niya, naniniwala sa kay Satanas na maging kagaya sa Diyos. Nasusundan ba? So kapag mayroon kang desire to be rich, you fall into temptation. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Gusto naman kasi natin, pag umuwi sa Pilipinas, kasi galing London, at least mayroon kang bagong bagong sasakyan. iPhone, medyo pangkaraniwan lang yan. Maraming tao gusto ganyan kahit hindi kaya, di ba? Naalala niyo yung 3 kinds of budget? Ano nga yung 3 kinds of budget? Sige nga. Ha? No. That is not kind of budget. Ano yung 3 kinds of budget? Yung wants. Hindi. Yung affordable, yung need budget, at saka wants budget. Once ba sinabi mo? Sorry. Once pala yung tatlo. Once na, hindi ko nakuha. Sorry. So, kailangan mayroon tayong affordable budget. Kung lumampas ka sa affordable budget, kailangan need budget mo yun. Kaya sabi ko nga kay Mrs., may mga bagay na hindi natin kailangan, pero kinukuha, binibili. Kaya, medyo nadagdag pa sa utang yun. Kasi hindi sa need eh. Nasa wants budget. Karamihang tao namumuhay sa wants budget kahit hindi affordable. Yes. Seryoso na naman kayo. Okay. Maliban sa mag-fall ka into temptation, kapag may desire to be rich ka, mag-fall ka sa bitag. Okay, magandang tanong. Ano ang susi para sa isang bitag na magiging epektibo? Sige nga. May pain. Yes, very good. May pain. Paano ka makahuli ng bitag mo? Wala kang pain. Naalala ko tuloy isang doktor sa mental, may pasyente na parang kunyari namimingwit siya. Yung sintas ng sapatos, inilagay niya sa isang tikin, tapos inano doon sa ilog. Tapos tinalian yung sapatos, ginaganyan niya. Sabi ng psychiatric doctor, may huli ka na? Sagutin siya ng siraulo. Siraulo ka agad, nakita mo sapatos ito, mahihuli ako. Baka sinakyan niya yung baliw ba kung may nahuli siyang isda. Sabi ng baliw, kita mo sapatos ito, tatanungin mo ako kung may huli. So, kapag walang pain yung bitag, wala ka talagang mahuhuli. So, okay, una, para maging epektibo ang snare, may bait, disguise, or hidden. Anong nakain mo ngayon? So it must be hidden or there must be a disguise. So, walang taong nahuhulog sa snare na aware siya. Malaman mo na lang na nabitag ka kasi nahuli ka na. Amen ba? Nasusundan. Ganon din, ang mga taong may desire to be rich will fall into temptation, will fall into snare. Maliban pa doon, okay? 2 Timothy chapter 2 verse 26, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So yung mga nasa bitag doon ni Satanas, kailangan maka-escape sa snare. Hindi nila alam yan, ipinaglalaban nila kung ano mga kadahilanan, bakit hindi sila
aspect and the biblical aspect, they are on the snare of the devil. Yes? Okay, isa pa. They will fall into foolish and harmful lust. Matindi yan. Pero hindi natin naiisip na, ano ba ibig sabihin ng lust? Ano? Yes, excessive desire. Ang ganda naman yung may interaction at nalalaman ko na nare-retain niya yung sinishare ko. Kaysa naman wala kay, ano nga ba yun? Oo, na-share na pastor, hindi ko lang maalala. Okay? So, ang ibig sabihin ng lust ay excessive desire. So, may nalaglag ka daw sa foolish and harmful lust. Ito ha, hindi masamang tumingin sa babae ang mga lalaki. Tama ba ako? Ang masama kung ang mga lalaki ang tinitingnan ng pogi. Kaso lang, naging masama yun kung nagkaroon ng excessive desire. Pagnanasa. Kaya nga, sabi ng Lord, titingnan mo lang ang isang babae na may kahalayan sa puso mo, nangangalunya ka na because you cross the line of being natural doon sa pagkaroon ng pagnanasa. Nasusunod. Maliwanag. Okay, isa pa. Malulunod ka daw sa distraction at sa perdition kapag may desire to be rich ka. Baka sinasabi niyo, Pastor, hindi nga ako nakaka-relate dyan. Hirap na kami. Nakukuha niyo ang punto ko. Okay? Pang-apat, love of money. Sabi ko nga, hindi masama ang pera. Kung sa tingin niyo masama ang pera, akin na yung pera niyo. Walang masama sa pera. Ang masama kapag masyado mong minahal ang pera. Or minahal mo ang pera. Okay? Verse 10. Love of money is the root of all kinds of evil. Kaya nga, may mga nagpupus ng drugs, may nagbibinta ng kanilang flesh, ng kanilang laman, kung ano-ano na lang para kumita ng pera. Why? Because the love of money is the root of all kinds of evil. Amen ba? Bakit? May krimen ba hindi involved ang pera? Ha? Anong krimen na hindi involved ang pera? Siguro, involved ang pera doon. Mahilig gumamit ng pukpok, wala lang pambayad. Nagtipid, ng rape na lang. Involved pa rin ang pera. Ito, anong business daw na hindi hanap buhay? Hanap patay. Putirarya. Hindi hanap buhay yun, hanap patay. Okay, Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So kung mayroon bang itinapat ng kompetisyon o karibal ng Diyos sa ating pagmamahal, walang iba kundi ang pera. So it's either naglilingkod ka sa Diyos or naglilingkod ka sa pera. Kanino ka naglilingkod? Sa God? Okay, tingnan natin. Kapag naglilingkod ka sa God, devoted ka sa God, at dinidespise mo ang money. Amen ba? Hindi na pwedeng paglingkuran mo ng sabay ang dalawa. Either you hate the one and love the other. Okay? Nakita ko sa inyo ang punto ko. To love money is a sure guarantee that you will hate God. Hindi man natin sinasabing we hate God, but the fact na hindi tayo nagkaroon ng time para sa Lord, hindi tayo nakapaglingkod sa Lord, naglilingkod tayo sa pera. Nakita ko pa sa inyo. Walang personalan ha, trabaho lang. When we go to work, we don't say it's too early. We don't say it's too cold. And we seldom go late. Tingnan natin sa church. We are devoted to our work because of money. Sa totoo lang. When it comes to church, when going to church, we are always late.
We say it's too cold. We say there's transport difficulties. We are tired. We need to rest. We need to look after the children. Worst of all, we cannot attend because we are at work. So from this fact, mas makikita natin kung kanino tayo devoted. Kung kanino ka devoted, doon ka naglilingkod. Ngayon, saan tayo naglilingkod? Sa pera o sa Diyos? At least, umaamin tayo. Aware tayo na kapag hindi ka kasi aware kung saan ka magbago, hindi ka pwedeng magbago. Hindi ko sinasabing iwanan yung mga trabaho nyo. Ako nga, hindi ko pa mag-iwan-iwan eh. Gusto ko sana. Wait lang doon is, kanino ka devoted, kanino ka nagmamahal. No wonder, sabi ng Lord, love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Kahit naman ata, may reservation ka. Yes? Okay. Your devotion signifies which or whom do you love? The fact na devoted ka sa trabaho, mahal mo ang trabaho, bakit doon ka nabubuhay? Pero sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala akong pinatamaan personal, ha? Pagkalahatan ito. Amen ba? Maliwanag ba yung punto ko? Okay, isa ba? For which some strayed from their faith in their greediness. Marami daw tumalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang kasakiman. Sa tingin niyo ba mayaman lang ang sakim? Pati mga mahihirap, sakim din. Meron na akong barkada dati, ang lakas kumain. Grabe. Pagka nagkainan kami, lalo kapag manok ang ulam, kakagatan niya ng kalahati, itatabi niya sa plato niya. Alam naman, kukunin mo pa yung kinagatan niya. Wala na kami nakain, siya kumakain pa kasi binabalikan niya na yung pinagkakagatan niya. Sakit eh. Sa Bisaya, hakog, laog. Minsan naman, wala na kami madampot na ulam, siya nagsusubo pa. Ang iba palang ulam, inilalagay niya, yung kaliwa niyang kamay na sa ilalim ng lamesa, subo ng subo yung kanan. Sakit nga eh. Sabi ko nga, sa tagay sa Pilipinas, yung gunner, kapag konti ang iniinom, yun ang unang nalalasing. Pero ang gunner, kapag maraming iniinom, yun ang matagal malasing. Does it make sense ba? Okay, so, ba't bumalik? Ay, nabalik nga. And pierced themselves through with many sorrows. Hallelujah. Sa love of money daw, sinasaksak daw natin sarili natin sa sorrow. Di ba may mga expression tayo, oh, ito na, isaksak mo sa bagat mo. Pero kung tutuusin, sabi doon, dahil sa love of money daw, sinasaksak natin ang sarili natin sa many sorrows. Tama ba ako? Tama ba yung interpretation ko sa Tagalog? Translation ko pala? Ganyan ang saksa ang pierce, di ba? Yan na, ear piercing. Sinaksakan or binutasan. So, kapag pinipierce mo daw ang sarili mo sa many sorrows, kapag may ano ka, love of money. Kaya ang dami-daming sobrang angat nila ng kayamanan, nawalan. Ito, isang modus operandi ng mga budol-budol sa Pilipinas, pakikitaan ka kunyari ng pera, ng bag na ang laman pera, iiwan sa'yo. Tapos, may puntahan lang ako, pahiram mo na ng pera mo. Ikaw naman, nakita mo yung bag na may laman ng pera, kampante ka, yun naman pala, peke yung pera o talagang walang pera. Nalansihan ka lang. Sa pagkahangat mo, total may iniwan naman sa'yo, nagpahiram ka rin ng nagpahiram. Yun naman pala, ikaw ang nawawalan. Bakit kasi? Sa sobrang pagkahangat ng kayamanan or love of money. Amen ba? Nakukuha niyo po ba ako? Okay, isa pa? Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Ito ang kagandahan. Kapag pinagpapala ka naman ng Lord, kahit hindi ka nag-desire, sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Pero,
kung may love of money ka, ikaw mismo, sinaksak mo ang sarili mo into many sorrows. Kaya, ang nagiging problem sa karamihan, Psalm 62 verse 10, do not trust in oppression, nor vanity hope in robbery. If riches increase, do not set your heart on them. May mga tao noong medyo hindi pa kumikita, ayos lang. Nung nakalundo na, bago lang, ayos lang. Nung yumaman na, there lies the problem. If riches increase, do not set your heart on them. Nagbago na sila, bakit kasi yung puso nila nasa kayamanan na. Kumikita na eh. Nung nasa Pilipinas pa, bait-bait, pero nung umuwi na galing London, ibahin nyo ito, galing London ito. Hallelujah. Kaya lang, pag may maraming mga Londoners, pag uwi sa Pilipinas, kain dito, kain doon. Baka sabihin nyo naman, si pastor naman, alam na hindi ako nakaka-uwi. Hindi naman ikaw tinutukoy ko. General ito. Okay. Pangalawa, failure to flee from these things. Sabi ng verse 11, pagkatapos ng sabihin sa verse 10, na for the love of money is the root of all kinds of evil, sabi ng verse 11, but you, men of God, flee from these things. So sabihin nyo, ay, sina pastor na pala tinutukoy kasi man of God. Babae ako, pastor, kasama ka doon. Walang babae o lalaki pag nagkuman ang Lord. Pwede na lang kung nakaspecify. So paano tatagalogin? Flee from these things. Liliparan natin. Tumakas. Iwasan. Okay. Yun. Iwasan mo daw, sabi doon, ano yung mga bagay na iwasan? Yung walang kakontentuhan. Pero kung iliteral ko pag-interpret ang flee from these things, mababaw yung iwasan. Pwede kang umuiwas na hindi ka lumipad. Kaya sinabing lumipad ka kasi urgent yan. Hindi sinabing talikuran mo, lumakad ka, tumakbo ka, palayo sa walang kakontentuhan, kundi lumipad ka para mas mabilis. Hiwalayan mo, ura mismo, ngayon na. Ano ba yung dapat iwasan? Okay, una, no contentment, material pursuits. We are not meant to pursue things. Bakit? Kasi things were meant for us. Tutusin, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, andoon na yung pangangailangan ng tao. Amen? Okay? Desire to be rich. Lumayo ka na dyan, lumipad ka na dyan. Love of money. Okay. So, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. So kung ang love mo hindi natuto sa Lord, napunta sa money yung iba. Tama ba? Ahos na naman ba? Pangalan dahil mag-alas-dos na, failure to pursue the right pursuits. Sabi pa rin ng verse 11, but you man of God, flee from these things and pursue the kingdom of God, pursue His righteousness or ang pagiging godly. So, from verse 11, maliwanag na kapag hindi natin iiwan yung mga bagay na sinabi niyang iwan natin, hindi ka makapag-pursue sa kingdom, sa righteousness, o sa pagiging godly. Hello? Are you still there? Kumbaga, may naliligaw sa'yo, sa babae o sa lalaking dalaga o binata, kapag may naliligaw na lalaki, may girlfriend, anong sasabihin ng babae? Iwan mo muna yung girlfriend mo kung gusto mong matkamtan yung oo. Pwera na lang kung sasabihin mo, okay lang, may girlfriend ka, walang problema sa akin, girlfriend mo din ako, ang sagwa mo. Hindi ganyan ang Diyos. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyusan, ng anumang anyo na sasapahin, yuyukuran nyo, because I am a jealous God.
Jealous ang ating Lord. Okay, sabi pa niya, pursue faith. Faith comes by hearing the Word of God. So nararapat lang na patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ang pananalita ng isang Kristiyano, Pastor, nangihina ako. Una kong tanong agad, gaano ka kadalas makinig ng salita ng Lord? Paminsan-minsan lang po. Ay, natural! Manghina ka kasi ang pakikinig sa salita ng Diyos ang nagbibigay sa'yo ng pananampalataya. Hindi ka nakikinig. What do you expect? Yes. Pero iniintindi ba natin na makapakinig tayo ng Word of God? Kapag na-miss niyo ba ang fellowship, nakikinig ba kayo sa YouTube? Kahit hindi yung akin, kahit hindi akin, basta nakapakinig kayo. Okay? Fight the good fight of faith. Kasi nga, last time na pag-aralan natin, ang habol ni Satanas, hindi yung kita natin, hindi yung pera natin, hindi kalakasan natin, hindi kalusugan, ano next? Our faith. So we should fight the good fight of faith. Exercise your faith. Nasabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 1 sa King James translation or New King James, we have faith in God if we believe on the things we hope for and on the things we cannot see. Mas malupit ng NIV. We have faith in God if we are sure on the things we hope for and on the things we cannot see. Isang challenge daw, okay? Look after your faith, exercise your faith. Faith is not faith until it's the only thing you're holding on to. Tama ba? So isang rason kung bakit may mga bagay na inaalis ang Diyos sa buhay natin, maaaring naging kariban niya yun. Inaalis niya yun nang sa ganon, yung love natin mag-focus lang sa Kanya. Yung faith natin sa Kanya lang nakatuon. Amen ba? Bilang isang mananampalataya or believer, kaya mong magsaing na walang bigas? Ha? Wala. Ginawa mo na lahat. Nagsumikap ka na, nagtrabaho ka, dumating yung time, wala ka ng bigas. Sabihin mo, Lord, you are my provider. I know the Lord will provide. Nagsalang ka ng kalderong may tubig. Nagsaing ka, walang bigas. Kaya mo yon? Faith is not faith until it's the only thing you're holding on to. Kung nagsaing ka dahil lang may bigas ka, hindi faith yan. Dahil sa nakikita mo yan. Ang faith, kahit walang bigas, nagsalang ka, tinubigan mo, nagsaing ka, that's faith. Pero hindi lahat nagagawa yan. So, ulitin ko, Hebrews chapter 11 verse 1, we have faith if we believe and if we are sure on the things we hope for and on the things we cannot see. Sinisikap ba natin lumagong yung faith natin? Tahimik na naman, ano? I'm not talking about the impossible. Naririnig natin, all things are possible to God, so walang imposible sa Diyos. Kaya mo magsaing, walang bigas. Baka nalaman ko na may nagpakulog ng tubig na kaisang oras na, Pastor, nasaan yung bigas? Sabi ng Biblia, mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Okay. Works without faith, or faith without works, ay dead. James 2:17. But works without faith, independence from God. Agreed? God promises to add all these things, which means we don't have to work for it. Patanayan sa inyo. Okay, haba pa nito. Proof. Exodus chapter 16 verse 14, napakahaba ito hanggang 27. And when the layer of the dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance, as fine as frost on the ground. Hindi ito snow, manna ito. So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, this is the bread which the Lord has given you to eat. This is the thing which the Lord has commanded. Let every man gather it according to each one's needs. 1 omer for each person, according to the number of persons. Let every man take for those who are in his tent. Then the children of Israel did so, and gathered some more and some less. So when they measured it by omers, he who gathered much
had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's need. Hindi ba kayo nagpapasok? Sabi ng Lord, mag-gather ng ilan? Ganyan na nga ako, di niyo ba masagot? Mag-gather ng isang omer each person. Mayroong nag-gather ng marami, anong nangyari? Ha? Walang excess, walang sobra. Yung nag-gather ng konti, walang kulang. Eh bakit sinabi pa ng Lord, mag-gather ng 1 omer? Sige nga. Hindi. Makuntin. Tinitingnan ng Lord kung marunong sumunod. Ay, yung mga hindi makontento ng isang omer, nagkumuha sila ng 2, kumuha ng 3, walang sobra. Eh, ba't nagpakahirap pa? Ay, kung hindi rin pala kukulangin, kahit kukunting kinuha mo, hindi rin kukulangin. Sa ating mga buhay, maaaring ganyan. Yung may mga nagsusumikap na sumubra sa kakainin, sa dadamdin, sa iinumin yung kanilang kita. Sabi doon, walang labis. Yung kulang, dahil inuuna nila paghahari ng Diyos, walang kulang. Ay, dito na ako sa hindi naghirap. Wala din namang kulang. Eh, kaso lang, ang kulang lang natin, hindi yung sa needs. Doon nga sa wants natin. Kasi ayaw natin sumuot ng hindi mga designer clothes. Hallelujah. Exodus 16:19, and Moses said, Let no one leave any of it till morning. Notwithstanding, they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning, and it bred worms and stunk. And Moses was angry with them. So they gathered it every morning, every man according to his need. And when the sun became hot, it melted. And so it was on the 6th day that they gathered twice as much bread, 2 omers for each one. And all the rulers of the congregation came and told Moses. Then he said to them, This is what the Lord has said. Tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning. Nabulok ba? So they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stink, nor were there any worms in it. Pag ordinaryong araw, isang omer, isang tao. Pag sinubrahan, napanis, inuuod. Pag Sabbath, hindi sila mangunguha, pero yung pinipresent nila sa 6th day, napanis hindi. Why? Bakit si Lord totoo sa kanyang salita? Okay? Then Moses said, Eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. Now it happened that some of the people went out on the 7th day to gather, but they found none. Hindi niyo po ba napapansin na sa sobrang pagkahangat natin ng marami, minsan napunta sa wala? Amen ba? Ganyan din nangyayari dyan. Okay? Dahil kulang ako sa oras, verse 28, And the Lord said to Moses, How long do you refuse to keep my commandments and my laws? Sa atin na talagang, aminado ako, hindi ako nakapag-pursue sa kingdom sa lahat ng pagkakataon, pero ang challenge sa atin ng Lord, ang tanong niya sa atin, how long do we refuse to keep His commandments? Sana naman, tama nga si Pastor, makapag-desisyon na nga. Hindi yung tagal naman niya. Verse 99, See, for the Lord has given you the Sabbath, therefore He gives you on the 6th day bread for 2 days. Let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Verse 30, So the people rested on the 7th day. Yes, okay. Leviticus 25:21, ito yung sinasabi ko kanina. Then I will command my blessing on you in the 6th year, and it will bring forth produce enough for 3 years. Ang lupain mo daw, huwag mong taniman sa 7th year. Pagpahingahin mo naman daw yung lupain. Iko-command niya ang blessing niya sa 6th year, nang sa ganon, ang bubungahin maging ani sa 6th year ay 3 years.
pagdating ng 8th year, ang kakainin mo, yung paani mo pa sa 6th year. Bakit kasi sa 6th year mo, 3 years yung inaani. Hallelujah! Kaya natin yun? Lord, kung hindi ako magtrabaho sa 7th year or hindi ako magtrabaho ng Sunday, kaya ng faith mo na idudoble ng Lord yung sa 6th day? Amen. Pero sa totoo lang, ginagawa pa natin? Yes. Okay, pursue love. Minsan nag-uusap kami ni Sister Rica, nasabi niya, nagkikipag-plastikan daw ako doon sa mga tao. Iba yung galit ka sa tao at sa ginawa ng tao. Nakukuha niya ba ako? Ano ang tama? Galit ka sa ginawa ng tao, galit ka sa tao. Tama yung galit ka sa ginawa, kasi pag sinabi mo galit ka sa tao, no matter anong ginawa, dahil galit ka sa tao, galit ka talaga. Pero kapag galit ka sa ginawa ng tao, hindi ka galit sa tao. Okay, aminado ako, nagalit ako sa ginawa niya, kahit dumating pa sa time na nagalit ako sa kanya, pero sabi ng Biblia, love your enemies. At least, hindi ako nagiging hipokrito sa totoo lang. Doon sa mga, sabi ko nga, yung mga nangungutang, lalo hindi nagbabayad, galit ako, pero minsan nauulit kasi kapag nakikiusap ulit, yung puso ko nga nananaig. Medyo, sasabihin ko sa inyo, may utak ako kakaunti, kakapiraso, pero yung pagdating sa puso, bubo yung utak ko, nananaig lagi yung puso ko. Sabi naman ng Biblia, kung ang babatiin mo daw, yung mga kaibigan mo lang, anong kaibahan mo sa mga pariseo? Ganun din sila. Kahit pala bati, inahanap ng Lord Kahit kagalit natin, kahit enemies natin, sabi ng Biblia, love your enemies, batiin mo rin daw. Tama ba ako? So pursue love, pursue patience. Okay? Pursue gentleness, and pursue eternal life. Verse 11 pa rin, failure to lay hold on eternal life. Alam nyo, madali akong makapag-interpret ng mga words kasi hinihiwa ko. Sa kagaya niyan, lay hold. Dinapaan ko, hinawakan ko pa. Lay hold eh. May iba, hinawakan nila yung eternal life, hindi nga lang sila nag-lay. Tama ba? Parang bagang sa MMA o sa UFC, sa Ultimate Fighting Champion, talagang ando doon yung pag nakaano sa bewang ng kalaban nakaangkla pa yung dito paa. Kasi nga, dinapaan, sinakalan pa dito, mamaya pag hindi yan nagtap, mangipin na yan. Nakuha nyo. So, lay hold on eternal life. Sa totoo lang, eternal life ba yung dinapaan at hinawakan natin? Andiyan pa ba kayo? Sinasabi niyo, wala ka ng oras, pastor, tuloy ka naman. What you see is what you need. We are so short-sighted that we are just after the things we see. Nasabi nga sa nakonting exhortation ni Cheche last anniversary, kung tutuusin daw, marami sa atin ang pinupursu natin material things, hindi mga eternal things, okay? We are holding so many things in life, so many wishes, desires, so many ambitions, that we lost our grip of what is most important, eternal life. Yes? Okay? Pag ito, wala dito sa binasa natin, rebellion or independence. Hindi tayo nagsisik first ng kingdom ng Lord kasi may pagka-rebelde nga tayo. Tama ba ako? Sino ba dito hindi rebelde? Kung hindi ka rebelde, lahat ng kautosan ng Lord, sinunod mo na. Kung nagiging rebelde tayo, yan ang nature natin bago tayo nagiging one in Christ. Okay? Isaiah 1 Samuel chapter 15 verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft. Parang marami sa atin, okay lang mag-rebelde, huwag kang mag-witchcraft. Ano susunod ba? Sabi niya, ang pagre-rebelde ay kasinsama ng witchcraft. Bakit kasi, pag nag-witchcraft ka, tinatawag mo si Satanas para kumilos sa buhay mo. Pag nag-rebelde ka, parang sinasabi mo, Satanas, independent ako sa Lord ngayon, halika, ikaw ang Diyos ko.
Patunayan ko sa inyo, we are just like our father, the first man, Adam. John chapter 8, verse 44, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So, tatay na natin si Satanas kapag ang desire niya ang ginagawa at sinusunod natin. Lalo na kapag nagsinungaling ka, anak ka ng tatay ng kasinungalingan. Ay, pastor, konti lang naman, white lies daw. White lies, lies pa rin. Si Satanas pa rin ang tatay ng white lies. Now I know. Challenge. What was or what is your reason bakit hindi ka nakapag-seek first ng kingdom mo? Sinungaling. Sinungaling. Ano? Games? Hindi masama ang pag-games, lalo na kung marunong kang mag-control, mag-manage ng oras. Kaysa naman umaabot ka na ng alauna, church na, tulog ka pa kasi naglalaro. At least, aminado siya, games. Are you willing to flee from your reason and start pursuing the kingdom of God today? Amen. Yes? Okay. Conclusion, 1 Timothy 6:11, but you, man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin minsan pa ang worship song na ito na inihahayag natin yung pagiging devoted natin sa Lord. Lalo natin dito natin ma-appreciate ang kantang ito dahil sa ating napapakinggan. So, it is my prayer na isaturate ng Lord yung ating mga puso sa mga salita niya ating napakinggan at naway mag-minister sa mga buhay natin as we put ourselves in the presence of God. So, makaka-relate ka sa awitin ito dahil sa mensahe ng Lord na pahatid sa atin sa hapon na ito. In the presence of God. Father God, inaamin po namin, Panginoon, napakarami naming pagkukulang, marami kaming shortcomings, maraming pagkakataon, Panginoon, na ang aming pong devotion ay hindi po talaga sa iyo, Lord, kundi nandoon napunta sa mga sarili naming ambition, sa mga sarili naming desire, sa desire naming yumaman, sa love of money, Panginoon, sa walang kakuntintuhan. So Lord, we pray, and it is our personal prayer, O God, that through this worship song, Panginoon, maihayag po namin ang aming mga desire na unahin ka sa lahat ng bagay, to show our devotions to you, O God. Hallelujah. Try to adapt the lyrics of the song and declare your confession sa Lord. Paano ka ka-devoted sa Kanya, paano yung desire ng puso mo na unahin siya sa lahat ng bagay.
Oh, for you I die, for it's you I love. I'm devoted to this sacred love, my true. I'm devoted to you. All in all, I worship you. I worship you. I'm devoted to you. Sacred love, my true. I'm devoted to you. All in all, I Lord, sa awitin ito, Panginoon, pinahayag po namin ang aming devotion sa iyo. Sabi mo nga, Lord, hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan o sa iyo, Lord God. So Lord, kung paanong devoted kami sa aming mga trabaho, Panginoon, hihigit pa ang aming devotion sa iyo, Lord, because it's your command to seek first your kingdom and on your righteousness, or to love you above all with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Lord, ikaw na po ang siyang bahalang maghubog sa amin, ikaw na bahalang kumilos, magbago sa aming buhay, Panginoon, na kauhawan ka namin at ganun din po ang iyong katuwiran. Dahil sabi mo nga, mapalad ang nagmimiting makasunod sa iyong kalooban, o mapalad ang mga nauuhaw na makapamuhay sa iyong katuwiran, sapagkat ipagkakaloob mo sa amin ang aming minimiting, or you have said your word in English translation, O Lord God, we will be satisfied. So maranasan namin ang buhay na mayroong satisfaction, mayroong contentment dahil nasumpungan ka namin. Ganun pa man, Panginoon, nevertheless, Lord God, it is our prayer, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na kumalina, kumugkog sa amin, especially sa mga lalong higit na nangangailangan, sa mga naghahanap ng trabaho, O Lord God. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, samahan niyo po sila, yung mga walang trabaho. Pagpalain niyo, Lord, na ang kanila pong mga needs ay patuloy na matugunan. At ganun din po, Lord, sa mga broken hearted, may mga dinadalang burden sa buhay, mga pasanin sa buhay, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang magbigay ng kapayapaan, ikaw ang magbigay ng kagalakan sa kaibuturan ng kanilang puso, nang sa ganun masabi nila, Lord, kapag mula ka ikaw ay lubusan nilang makilala, wala na kaming hahanap-hanapin pa. For your name itself, O God, is our refuge, a strong tower, and a righteous man into it, and we say, biguin man kami ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Never na kami ay mabibigo sa iyo, Panginoon. Kaya salamat